May mga habits na paulit-ulit mong sinusubukan basagin, pero parang mas lalo pang kumakapit sa'yo. Para silang mga anino, kahit ilang beses mong sabihing tama na, bumabalik sila. Minsan, parang hindi mo na alam kung ikaw pa ba ang may hawak sa buhay mo, o kung matagal mo nang hinayaang kontrolin ka ng nakasanayan. At kung tapat ka sa sarili mo, baka natanong mo na, bakit ba hindi ko matigil yung mga ginagawa kong alam kong unti-unting sumisira sa akin? Alam mo na rin yan. Magpapromise ka na hihinto ka sa pag-scroll, sa pagkain ng sobra, sa pag-procrastinate, sa bisyo. Pero oras na dumating ang stress, pagod o lungkot, parang nabubura lahat ng pangako. At bago mo pa mapansin, ginagawa mo na naman yung bagay na kanina lang sinabi mong iiwasan mo. Hindi dahil mahina ka, hindi dahil wala kang disiplina, kundi dahil mali ang sistema ng laban mo. Karamihan gigising ng puno ng motivation. Ngayon, magbabago na ako. Ibablock ang apps, mag-e-exercise ng 2 oras, magda-diet ng biglaan, magpa-plan ng new routine. Pero alam mo na ang ending, pag naubos ang energy, balik sa dati. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na may Japanese system na ginagamit ng mga psychologists, Zen monks, at mga master craftsmen? Isang pilosopiyang tinawag nilang Kaizen, na kayang basagin ng kahit anong bad habit sa paraang halos hindi mo napapansin. Hindi dahil biglang naging super strong ka, hindi dahil hyper-motivated ka, kundi dahil ginagamit mo mismo ang mekanismo ng utak mo para magtrabaho para sa'yo, hindi laban sa'yo. At dito sa Path of the Warrior, Tagalog, ipapakita ko sa'yo kung paano gumagana ang sistemang to at paano mo siya magagamit para baguhin yung mga bagay na hindi mo kailanman nakokontrol dati. Pero bago yun, mag-subscribe ka muna, i-like ang video, at sa comments isulat mo, ano ang bad habit na pinakagusto kong tanggalin? Gusto kong makita kung sino talaga ang handang magbago ngayong taon. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang lalaking tatawagin nating Jeric. 29 years old, call center agent, mabait, masipag, pero addict sa dopamine. Social media, gaming, binge eating, late night scrolling, yun ang naging takbuhan niya sa stress at pagod. Paggising niya sa umaga, cellphone agad. Habang kumakain, may video sa harap niya. Sa trabaho, pag walang tawag, TikTok at Reels. Pag-uwi, Mobile Legends at YouTube hanggang madaling araw. Unti-unti niyang napangsin na pagod ang utak niya kahit wala naman siyang ginagawa. Mabigat ang katawan kahit nakaupo lang. Wasak ang focus at lumalayo ang mga tao sa paligid niya. Isang gabi, 3:20 AM, hawak pa rin niya ang phone, naglalaro pa rin. Parang may invisible na kamay na kumukontrol sa kanya. Doon pumasok yung tanong na kinakatautan niyang sagutin. Ilang oras na naman ang sinayang ko? Ilang beses ko pa uulitin to? Kinabukasan late siya sa trabaho, muntik ma-AWO. Pag-uwi niya, naupo siya sa kama, nakayuko, at doon na pumatak ang luha. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil naramdaman niyang unti-unti na siyang nawawala. Sinubukan niyang magbago, dinilit ang apps, nag-download ng habit trackers, bumili ng planner, nag-detox kuno. 3 araw lang. Tuwing may stress, problema sa pamilya o biglang lungkot, balik sa cycle. Parang sakit na kahit anong putol mo, tumutubo ulit. Hanggang sa isang araw, napadpad siya sa isang lumang documentary tungkol sa Japanese manufacturing system. Doon niya unang narinig ang salitang Kaizen, Philosophy of Small, Continuous Improvements. Hindi raw naging world-class ang Toyota dahil sa malalaking pagbabago, kundi dahil sa maliliit na adjustments na halos hindi napapansin, pero hindi humihinto. Parang may nag-click sa utak niya. Paano kung hindi mismong habit ang problema? Paano kung masyado lang malaki ang gusto kong baguhin sabay-sabay? Naghanap siya ng libro tungkol sa Kaizen. May isang Japanese author na nagsabi, hindi tayo natatalo dahil mahina tayo. Natatalo tayo dahil masyadong malaki ang gusto nating baguhin agad. At dito niya naintindihan ang unang prinsipyo ng Kaizen. Ang utak hindi tumatanggi sa pagbabago. Tumatanggi siya sa biglang pagbabago. Kapag sinabi mong, bukas 4 AM na ako gigising lagi, lalaban ang utak. Kapag sinabi mong, mag-e-exercise ako araw-araw ng 1 oras, lalaban ang utak. Kapag sinabi mong, hindi na ako magso-social media ever, lalaban ang utak. Hindi dahil ayaw mo magbago, kundi dahil programmed ang utak para iwasan ang matinding discomfort. Kaya binago ni Jeric ang approach niya. Hindi na siya lalabar sa utak niya gamit ang big gestures. Kakainin niya ito ng dahan-dahan.
Hindi niya tatanggalin agad ang habit. Papalitan niya ito ng hindi nararamdaman ng system niya. Gusto niyang basagin ang social media addiction niya. Kaya nagsimula siya sa nakakainsultong maliit na step. 1 minute. 1 minutong hindi niya hahawakan ng cellphone pagkagising niya. Hindi 2 hours, hindi 30 minutes. 1 minuto lang. Walang nagre-rebelde sa loob niya. Walang resistance. Pagkalipas ng ilang araw, ginawa niyang 2 minutes. Pagkatapos, 5 minutes. Pagdating ng 2 linggo, 10 minuto. Hindi naghuhuramantado ang utok niya kasi maliit masyado ang pagbabago para makita ng ego niya bilang banta. Hanggang sa isang umaga, nagulat siya na lumipas ng 40 minutes na hindi niya hinahanap ang phone niya. Doon niya na-realize, hindi motivational trick ang Kaizen, psychological weapon ito. Habang tuloy-tuloy ang malilit na pagbabago, napansin niyang wala siyang nararanasan na ang hirap nito. Walang panggigigil, walang guilt, walang extreme sim. Parang normal lang, pero unti-unti siyang naiiba. Dito pumasok ang pangalawang prinsipyo. Ang maliliit na pagbabago, paulit-ulit, parang compound interest sa utak. Hindi mo ito pwedeng harangin bigla. Pero pwede mong baguhin ang direksyon gamit ang maliliit na bato. Kaya nagdagdag siya ng simple rituals. Pagbangon niya, aayusin niya ang kama para sa isang small win. Sa halip na 3 burger, ginawa niyang 2.5. Sa halip na 5 oras sa games, 4 hours and 50 minutes. Sa halip na 12 soft drinks per week, 11. Walang crash diet, walang gym membership na biglaan. Pero napansin niyang pumapayat siya, gumagaan ang pakiramdam at hindi mental torture ang pagbabago. Dito niya naalala ang harahachibu, Japanese rule na kumain hanggang 80% full. Maliit pero consistent. Isang gabi, sabi ng nanay niya, "Anak, parang pumapayat ka." Doon niya na-realize na gumagalaw na ang buhay niya kahit hindi niya binibilang ang calories. Habang gumagaan ang katawan, gumagaan ang isip. Unti-unti napapansin niya na hindi lang habit ang nagbabago, pati identity niya. Pero alam niya ang hindi sapat ang Kaizen kung utak ang inaasikaso niya. Kasi lahat tayo, darating sa araw na madadapa tayo. Dito papasok ang wabi-sabi, ang idea na may kagandahan sa pagiging hindi perpekto. Sa halip na maghabol ng perfect streak, tinanggap niya na minsan madadapa siya. Isang gabi, nagka-craving siya, kumain ng burger. Dati automatic na, wasak na, tuloy-tuloy na to. Ngayon, kinain niya, tapos kinabukasan, balik lang sa maliit na adjustments. Walang drama, walang self-hate, walang all or nothing. At dahil hindi niya binabaha ang sarili niya ng guilt, hindi na siya bumabalik sa binge cycle. Kasunod nito, natutunan niya ang ikigai, ang reason for being. Napagtanto niya, hindi mo mababago ang habit mo kung hindi mo alam kung para saan ka nagbabago. Tumingin siya sa salamin. Hindi siya galit sa itsura niya, pero alam niyang hindi iyon yung version niya na ipinangako niya sa sarili niya noon. Kaya gumawa siya ng simple ikigai statement na gusto kong maging taong hindi nahihiya sa sarili niya. Hindi poetic pero totoo. At mula roon, nagkaroon yung direksyon ng Kaizen niya. Hindi na siya nagbabawas ng social media dahil masama. Ginagawa niya ito dahil gusto niyang naging taong kaya niyang igalang. Hindi na bawal, kundi pinipili kong maging mas malakas. Pagkatapos, natutunan niya ang gambaro, ang tahimik na pagtitiis. Hindi tungkol sa pagyayabang, hindi tungkol sa grind sa social media, ito yung araw-araw mong ginagawa kahit walang nakakakita. Yung push-up na wala sa Instagram, yung pagbitaw sa phone kahit walang nagpupuri sa'yo. Habang tumatagal, napansin ni Jeric na hindi lang oras niya sa phone ang nagbabago, tumitibay na rin ang loob niya. Isang araw, nawala ang data niya sa opisina. Dati panic yun, hindi mapakali, parang hindi niya alam anong gagawin pag walang dopamine. Ngayon, wala. Tahimik lang ang isip niya. Doon niya napansin, nagbabago na ang baseline ng utak niya. Sabi nga ng isang neuroscientist, kapag binabawasan mo ang stimulus ng 1% araw-araw, nababago mo ang baseline. Ang dating sobrang saya,
nagiging normal. At ang normal, nagiging boring. Dati, boring para sa kanya ang tahimik na umaga. Ngayon, iyon na ang paborito niya. Dati, hindi siya mapakali. Ngayon, kaya niyang umupo walang hawak na kahit ano. Pero siyempre, lahat ng umaangat, sinusubok. Dumating ang birthday ng pinsan niya. Inuman, pulutan, walang tulugan at mga bisyong alam niyang pwedeng magbura sa progress niya. Dati, iiwas o magpapakain sa kasiyahan hanggang wasak. Ngayon, pumunta siya dala ang kaizen at wabi-sabi. Wala siyang ginawang malaki. Bawat desisyon lang uorderan niya ng 1% na mas healthy. Hindi niya kailangan maging perfect. Kailangan niya lang huwag bumalik sa luma. Kinabukasan, nagising siyang hindi wasak, hindi lutang, at higit sa lahat, hindi bumalik ang dating cycle. Doon niya nakita ang tunay na lakas ng hindi perpektong progreso. Ilang linggo pa, mas tumibay siya. Dumating ang mas malalang test, biglang pinatawag siya ng supervisor. May restructuring, tatamaan ng team. Dati, instant panic yun. Ngayon, naramdaman niya ang takot, pero hindi na siya kinain nito. Huminga siya ng malalim at ang nasabi lang, naiintindihan ko. Ano po ang susunod na steps? Nagulat ang supervisor. Kilala niya si Jeric noon na sobrang kinakabahan sa maliliit na problema, pero ngayon iba na ang tindig niya. Sa loob ni Jeric, alam niyang hindi na siya katulad ng dati. Hindi dahil hindi na siya natatakot, kundi dahil marunong na siyang kumilos kahit may takot. Pag-uwi niya, tahimik siyang umupo sa kama. Hawak niya ang phone niya at doon pumasok ang huling pagsubok. May message ang ex. Dati, isang hi lang nanganina nito, wasak na siya. Screenshot, scroll sa old chats, hindi makatulog. Ngayon, binasa niya, walang galit, walang saya, walang urge na balikan. Wala ring urge na mag-reply. Hindi niya kailangan magdrama, hindi niya kailangan magpanggap na okay na ako. Ang totoo, hindi na siya alipin ng kung ano man ang sabihin ng taong yun. Dahil inuna niyang ayusin ang sarili niya, hindi ang kwento nila. Sa puntong yun, naiintindihan niya ang tunay na ibig sabihin ng kaizen. Kapag inaayos mo ang loob mo ng paunti-unti, pati yung mga sugat na hindi mo kayang harapin ng direkta, unti-unti ring gumagaling. Hindi mo kailangang ayusin ang buong buhay mo sa isang araw. Hindi mo kailangang maging ibang tao bukas. Kailangan mo lang ang unang 1% ngayong araw. Isang minuto na hindi ka mag-scroll. Isang kagat na hindi mo kakainin. Isang oras na ibabawas mo sa laro. Isang simple ritual na magpapaalala sa iyo na ako ang may hawak nito. At kapag ginawa mo yan araw-araw, darating ang araw na titingin ka sa salamin at hindi mo na makikilala ang lumang sarili mo. Kung gusto mong simulan ang 1% na yang layon, mag-subscribe sa Path of the Warrior Tagalog. I-like ang video. At sa comments, isulat, ito ang unang 1% na babaguhin ko. Dahil minsan, isang maliit na galaw lang ang kailangan para magbago ang buong buhay mo. Tandaan, ang habit na unti-unti mong binabawasan, unti-unti ring namamatay. At ang taong unti-unting lumalakas, darating ang punto na wala nang makakapigil sa kanya.